Magmula nang tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ay, hindi na ako pwedeng magkamali. Si Marla ang nakita kong kasama ng babaerong si Poldo na yun. May milagro na yatang ginagawa ang babaeng yun sa anak ko. Sana naman ay hindi totoo ang hinala ko. Dahil ang anak ko naman ang labis-labis na masasaktan kung totoo ang hinala ko. Ay, kailan kaya mabubugsan ang mga mata ng anak ko na hindi ang babaeng yon ang para sa kanya. Nay, yung susi ng tindahan, nasaan? Bakit akong tatanungin ba? Ako ba ang tumatao sa tindahan? Inay naman eh. Ang ganda-ganda ng pagtatanong ko sa inyo. Inuumpisahan nyo na naman. Inuumpisahan ko, Galen. Sinagot ko lang naman ang tanong mo. Sinagot nyo nga, pero pabalang naman. Ano bang mali? Sasagot ko. Bakit nga ba sa akin mo tatanungin ang susi? Ikaw lang naman at ang anak ko ang may hawak ng susi. Bakit mo tinatanong sa akin kung nasaan? Ang mabuti pa, ibigay nyo sa akin ang susi para mabuksan ko ang tindahan. Hindi ko nga alam. Bakit hindi mo tanungin ang anak ko kung nasaan ang susi? Total, kayong dalaw lang naman ang humahawak ng susi ng tindahan. Kahit na kaming dalawa lang ng anak nyo ang humahawak ng susi, alam ko naman eh, na alam ninyo kung nasaan ang susi. Kaya pwede ba? Huwag na kayong magmamaang-maangan pa na kunwari hindi nyo alam kung nasaan yung susi. Bastos ka talaga, no? Umalis ka sa pamamahay ko. Hindi ko kailangan ang taong bastos sa bahay ko. Makikita ng matandang yun pagdating ni Carlos sa bahay. Ang yabang! Akala mo kung sino? Hindi naman kagandahan ng bahay na pinagmamalaki niya. Peh! Ay, salamat. Nakarating na ako dito sa malapit sa... Totoo nga yata ang sinabi ng matandang yun, na binuksan ni Carlo ang tindahan. Pero, sino ang tumao? Imposible namang si Carlo ang tatao. May trabaho yun. Hindi kaya nag-absent si Carlo sa trabaho niya? Di bale, malalaman ko rin. Total, natatanaw ko ng tindahan. May nakaupo sa may kaha. Pero hindi si Carlo. Alangan namang pinagkatiwala ni Carlo ang tindahan kay Tina. Teka, parang si... Si Jane? Oh, ito po ang sukli ninyo sa 500. 135 po. Thank you. Salamat. Jane? Ate Marla? Anong ginagawa mo dito, ha? Hindi ba tinanggal na kita sa tindahang ito? Bakit nandito ka pa rin? At talaga lang, ha? Nawala lang ako ng isang araw. Kinuha mo na ang pwesto ko sa tindahang ito. Kasi ate, pinapunta ako dito ni Kuya Carlo eh. At pumayag ka naman. Hindi ka na nahiya. Bakit? Makikilala ka ba ni Carlo kung hindi dahil sa akin, ha? Makakapasok ka ba sa tindahang ito kung hindi kinuhang tindera dito? Ha? Ang sakit mo namang magsalita, Ate Marla. Oo! Sa tulad mo na makapal ang mukha, talagang masakit akong magsalita. Dahil totoo naman ang sinasabi ko. Hindi naman ako... Umalis ka dyan!
Umalis ka dyan sa inuupuan mo! Ha! Ang tayog naman ng pangarap mo! Maging boss sa tindahang ito? Samantalang tindera ka lang! Malis ka! Tumatanda na talaga ang tao. Nagiging makakalimutin na ako. Kung ano pa ang pinaka-importanting sangkap ng iluluto ko yun pa ang nakalimutan kong bilhin kahapon. Ay, di bale. Doon na lamang ako kukuha sa grocery. Sa bagay, malapit na ako sa... si Jane itong nasasalubong ko. Jane! Saan ka ba pupunta? Oh, madadanghalian ka na yata. Hindi ka ba nagbaon? Si Tinay bang nagbabantay doon sa tindahan gayon, ha? Oho, naroon po si Tinay. Teka, bakit ganyan ang itsura mo? Umiiyak ka ba? Pinagsalitaan po kasi ako ng masasakit ni Ate Marla Ha? Bakit? Nasa tindahan ba ngayon si Marla? Oho, at pinaalis po niya ako sa tindahan. Matapos po niya akong hiyain sa karamihan ng tao. Nako, napakawalang hiya talagang babaeng yun. Ewan ko kung ano ang nagustuhan sa kanya ng anak ko. Anak, anong nangyari sa'yo? At bakit ang aga mong umuwi? Sinasabi ko na nga sa inyo Kasi kayo pinipilit-pilit niyo pa ako. Ayaw ko na ngang bumalik dun Ha? Na ano? Teka, ano bang nangyayari? At bakit ka umiiyak? Inay, pinaalis na po ako ni Ate Marla nang makita ako dun sa tindahan. Ano? Hiniya-hiya niya ako, Inay. Pinagsalita niya ako ng masasakit sa harapan ng mga customers. Ang walang hiyang babaeng yon. Walang utang na loob. Gumanda lang ang buhay ay hindi na alam kung saan nanggaling. Makikita ng babaeng yon. Makikita niya. Teka nga. Saan po kayo pupunta, Inay? Pupuntahan ko ang babaeng yon. Akala mo kung sino? Ingungud-ngud ko ang mukha sa putik. Nay, wag na ho. Anong wag na? Pinalampas ko ang una niyang ginawa sa'yo. Ngayon ay hindi ko na mapapalampas pa. At kung paano kanya pinagsalitaan ng masasakit na salita, ganun din ang gagawin ko sa kanya. Wag na ho, Inay. Huwag niyo na hong pag-aksayan pa ng oras ang babaeng yun. Dahil barang araw, aanihin din niya ang kanyang ginawa. Chang, napatawag ko kayo. May problema ho ba? Nasaan ka? Nakauwi ka na ba sa bahay ninyo? Oo, Chang. Kararating ko lang po. Si Marla, nandyan ba? Wala pa nga ho . Ang sabi ng inay, dumating daw dito sa bahay ng hapon at hinahanap ang susi ng tindahan. Nabanggit siguro ng inay na nasa akin ang susi, kaya inisip nitong pumunta ang tindahan . Wala pa nga ho siya dito sa bahay. Malamang nasa tindahan yon. Ganun ba? Bakit po? May problema ho ba? Tawagan mo ako pag uwi niyo sa bahay niyo, ha? At ibigay mo kay Marla ang cellphone dahil kakausapin ko siya. Sige po, Chang. Siya nga pala ho, Chang.
hindi naman ho kayo madalas tumawag sa akin maliban lamang kung may problema kayo. Itatanong ko lang ho, bakit ho may problema ho ba? Hindi mo pa rin ba alam hanggang ngayon Ang alin ho? na pinagsalitaan ni Marla ang anak ko nang hindi makain ng baboy? Ano ho? Kaya hindi na siya magtatrabaho sa grocery niyo. Lamunin niya ang grocery mo at isaksak niya sa baga niya hanggat gusto niya. Wala na talagang pinipiling binabastos ang babaeng ito Hindi lamang inay ko ang binawalang hiya niya. Pati mismong mga kamag-anak, tinatalo na. Ang sabi ni inay, umalis ng bahay ng malamang kinuha ko ang susi. Malamang iniisip nun na ako ang tatao sa tindahan. Dadaanan ko na lamang siya sa tindahan at iayayain ko sa isang lugar para kausapin, hindi sa bahay. Ayoko namang pagalitan siya nang naririnig ng inay. Malapit na ako sa tindahan. Yayayain ko munang kumain sa labas. At saka ko siya kakausapin ng masinsinan. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Kamusta ng sweater ko maganda? Hoy, ano ka ba? Nandito tayo sa tindahan. Baka isumbong tayo niyang tindera ko. Oh, di alisin mo para solo natin ang tindahan ng asawa mo. Tangi! Hindi lang yan ang pwedeng magsumbungan, no? Isa pa, pumupunta dito ang nanay ni Carlo. Baka madatnan tayo dito, mahirap na. Teka, nalagyan mo na ba yung bank account ko? Na-i-transfer mo na ba ang laban ng bank mo sa bank account ko? Oo naman. Pero alam mo, inuunti-unti ko. Huwag nating biglain. Baka biglang maisipan ni Carlo na buksan yun. Mabubuko ako. Oh, sige. Unti-unti, ilipat mo sa bank account ko para hindi siya makahalata, ha? Basta yung sinabi mo, ha? Magsasama tayo sa oras na mailipat ko na sa lahat sa bank account mo ang laman ng bank account ng tindahang ito, ha? Promise mo yan sa akin, ha? Oo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, nariyan ka na pala. O, may dala akong pagkain. Kumain ka na kung gusto mo. Saan ka na naman nagpunta ngayong araw? Saan ba? Ikaw naman, di sa tindahan mo. Yung totoo, Sa tindahan nga. huwag ka nang magkaila pa. Dahil galing ako sa tindahan at wala ka. Natural. Wala ako doon dahil nandito na ako sa bahay. Tigilan mo na nga ang pambibilog mo sa ulo ko. At teka nga, bakit mo inalis si Jane, ha? Ano naman kung tatanggalin ko sa trabaho si Jane? Ako naman ang nagpasok sa kanya sa tindahan, ha? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Ano bang pinagsasabi mo, ha? At bakit ba ang init-init ng ulo mo? Gusto mo lang yata akong awayin, eh. At dahil nadatnan mo ako dito sa bahay, naghahanap ka pa ng rason para awayin ako. Huwag ka nang magmamaang-maangan pa. Alam mo kung anong gusto kong sabihin. Ngayon, sagutin mo ako. Bakit mo tinanggal si Jane? Ah, ganon! Masama ang loob mo dahil tinanggal ko si Jane. Bakit, ha? Anong meron?
Bakit nagagalit ka sa pagtanggal ko kay Jane, ha? May relasyon ba kayong dalawa? Pwede ba? Huwag mong iiwas sa paksa ang pinag-uusapan natin. Bakit mo tinanggal si Jane? Wala ka na doon. Ako ang kumuha sa kanya bilang tindera. Kaya karapatan kong tanggalin siya dahil hindi na ako komportable sa kanya, ganon. Ewan ko sa'yo, Marla. Kung saan mo nakukuha ang lakas ng loob mo para hiyain at saktan ang mismong mga kamag-anak mo. Ay, ewan ko sa'yo. Hindi lang kita napagbibigyan eh. Kung ano-ano na lang ang ginagawa mong dahilan para awayin ako. Diyan ka na nga. Oh, Marla! Marla, bumalik ka dito! Marla! Ano naman ba ang pinag-awayan ninyong dalawa ni Marla? Abay, nakasalandaga ang pintuan ng kwarto ko eh. Dinig ko pa rin ang sigawan ninyong dalawa. Mayroon lamang kaming hindi pagkakaintindihan, Inay. Anak, ano bang meron ng babaeng yun? At hindi mo maiwan-iwan, ha? Marami namang nagagandahang mga babae dyan, mga dalaga pa. Hindi katulad niya na... Inay, bunganga nyo. Baka marinig kayo ng bata. Ewan ko sa'yo. Wala ka ng bukang bibig, kundi ang batang yan. Hindi mo naman siya anak. Napamahal na sa akin ang bata, Inay. Bakit? Hindi ka na ba pwedeng magkaanak sa ibang babae? Si Marla lang bang babaeng pwedeng makapagbigay ng anak sa iyo? Ay, ang dami-daming dalaga dyan, anak. Sila na lang at hiwalayan mo na ang Marlang yon. Bakit kasi hanggang ngayon, inaayawan nyo pa rin si Marla? Matagal na ho kami, Inay. At malamang ay matagal ka na rin niloloko ng babaeng yon. Oh, Inay. Bakit ngayon ka lang? Ilang linggo kang wala, ha? Hindi mo na yata ako mahal, eh. Ano ka ba? Mahal kita. Kung mahal mo ko, bakit mo natiis na hindi ako makita at makapiling? Hindi naman sa ganon. Mahal kita. At ang gustong-gusto ko makapiling ka araw-araw. Oras-oras, kaya lang. Kailangan muna nating magtiis ng konting panahon para na rin sa ikagaganda ng ating relasyon at hinaharap. Teka, may laman na ba ang bank account mo? Oo naman. Yun ang ipapakita ko sa iyo ngayon at para malaman mo na seryoso ko sa iyo. Hindi magtatagal. Makakapiling na natin ang isa't isa dahil pakakasalan na kita. Oh, talaga? Oo. Konting tuos na lang kita. Para sa magandang kinabukas natin ang ginagawa kong ito. Saan ka na naman galing, ha? Diyan lang sa labas. Nagpalipas lamang ako ng inis sa'yo. Napapansin ko, lagi ka na lang umaalis ng bahay. Saan ka ba talaga pumupunta, ha? Ano na naman ba ito, ha? Nagsumbong na naman sa'yo ng nanay mo at pinaniwalaan mo na naman kaagad. Walang kinalaman ang inay sa usapang ito. Alam mo, imbyel na ako sa nanay mo. Kaya mamili ka. Ako o yung ina mo? Marla! Nag-isa ka lang.
Magmula nang tayo'y dinanag. Sino ang pipiliin ni Carlo? Ang kanyang ina o si Marla? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Malikdeng, Robert de Guzman, John Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.